So kung may nakikita po kayong picture ng mahal na Panginoong Jesucristo daw po na napakagwapo, hindi po yun ito. Amen po ba? Everybody say praise the Lord. Malayo. Tingnan mo, napakalayo. Ang in-illustrate ng Biblia, pinapakita ng Biblia ng ating mahal na Panginoong magkatawang tao, pag makita mo siya, hindi ka ma-attract. Pero yung picture na pinapakita ng reliyon, na yun daw ang mahal na Panginoong sa Kristo, gwapo. Amen po ba? So malayo. Malayo po. Kaya nga may namahal, grabe, kumbaga, ang kayamanan, pag nakita mo ang mahal na Panginoon, hindi mo makikita sa Kanya yung siya ay tagapagligtas. Pero pag nagsalita siya, doon mo makikita, doon mo mararamdaman na ito ang tagapagligtas. Ito ang Misaya. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. So, ibig sabihin, parang ang ibig sabihin nito, hindi sapat na titingin ka lang sa Kanya. Kailangan makinig ka. Amen po ba? Amen po ba? Hindi tingin lang, pakinggan mo yung Kanyang sinasabi. Pakinggan mo ang salita ng mahal na Panginoon. Katulad sa panahon natin ngayon. Dadalo tayo, hindi para magkita-kita lang. Hindi para makita natin yung simbahan. Hindi para makita natin kung sinong gusto natin makita. Dadalo tayo para marinig natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Madama natin ang presensya ng Diyos. Ma-revive tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Verse 3, siya'y hinamak. Tingnan niyo po, minamahal. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. Pag makita siya, ang sasabihin, anak lang yan ng karpintero. Karpintero lang yan. Amen? Isang tao sa kapanglawan, malungkutin ang mukha ng mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Isang tao sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman. Kumbaga, sanay na siya sa mga kapighatian, kalungkutan. Sanay ang mahal na Panginoon. Just imagine. Hindi siya tao na masayahin na jolly-jolly, ganun. Malungkutin ang mahal na Panginoon. Kumbaga, tao siya ng kalungkutan. He is a man of sorrow, sabi ng Biblia. He is a man of sorrow. Kumbaga, sanay siya sa kapighatian. Doon siya lumaki. Kaya, magpasalamat po tayo. Dahil yung kalungkutan na yon, inangkin ng ating mahal na Panginoon upang tayo ngayon ay maging masaya, maging maligaya, maging may kagalakan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. O, palapakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Ngayon tayo nakaka-smile kahit may problema. Amen? Nakaka-smile tayo kahit may pagsubok. Amen? Amen. Bakit? Dahil alam nating hindi tayo pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Bihasa sa karamdaman at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Just imagine. Ganun po ang dating ng mahal na Panginoon. Hindi naging mahalaga sa mga tao pag nakikita siya. Totoo. Dahil nga po, ang kapangyarihan ay hindi doon sa kanyang anyo, kundi ang kapangyarihan doon sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon na kanyang sinasabi. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Amen? Sabi nga po ni Nicodemo, minamahal, isang teacher, isang pariseo, isang pinuno ng Sanhedrin, ibig sabihin may posisyon ito bilang abogado, o kaya masabi nating Korte Suprema noong unang panahon na yon, kasi Sanhedrin eh. May posisyon ito si Nicodemus. Isang gabi walang nakakita, lumapit siya sa mahal na Panginoon. Sabi niya, Guro, galing ka sa Diyos. Galing ka sa Diyos. Kasi walang makakagawa ng ginawa mo kung hindi niya kasama ang Diyos. O, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Amen! Ano yung nakita ni Nicodemo? Hindi yung mukha ng mahal na Panginoon. Tama po, di ba? Hindi yung hitsura ng mahal na Panginoon na nakita ni Nicodemo. Ang nakita niya, ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. O, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak para sa ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord!
Parang katulad natin, nagpapatotoo tayo, hindi tayo naligtas sa magandang salita. Naligtas tayo sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nakita natin yon, pinanghawakan natin dahil tayo'y pinagpala ng Diyos. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Just imagine, mga minamahal, lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya mga minamahal, napakagandang maunawaan po natin, malaman natin ang mga bagay nito dahil lalong lalalim ang ating pag-ibig sa Diyos. Na hindi lang sa ibabaw, mga minamahal, tumitingin ang ating mahal na Panginoon, maging sa ating pagkatao. Hindi niya tinitignan yung buhay mo dati. Hindi niya tinitignan, mga minamahal, kung anong katayuan mo ngayon. Ang tinitignan ng Diyos ang iyong puso. Ang tinitignan ng mahal na Panginoon ang iyong pagtitiwala sa Kanya, ang iyong pananalig sa Kanya. Yun ang tinitignan ng ating mahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayo sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal? Isaiah chapter 53, verses 4 to 5, mga minamahal. Dito po sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 53, ang talatay 4 hanggang 5. Sa 4, tunay na kanyang dinala ang ating karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayunmay ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. 5, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigpagaling tayo. Amen. Palapakan po natin ang salita ating mahal na Panginoon. Mahal po ay mag-bless sa Kanya mga salita. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Sabi po rito, tunay na Kanyang dinala ang ating mga karamdaman. Amen. Amen. Dinala ng mahal na Panginoon ang ating mga karamdaman. Totoo po ba ito, mga minamahal? Totoo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito? Tunay na Kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Amen. Iba pala talaga pag nasa mahal na Panginoon ka na. Bakit? Ang kapanglawan kukunin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bibigyan ka ng kagalakan sa paglilingkod sa Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Kung makita mo talaga yung nangyari sa mahal na Panginoon, panahon ng siya'y nagsakripisyo para sa ating kasalanan, talagang napakahirap. Yung karnero o tupa, kapag inaalay, puputulan ng leeg, paagasin ng dugo. Tamang pinapatay, pinapaagas ang dugo. Yun lang. Ang mahal na Panginoon hindi lang pinatay, pinasakripisyo pa, minata pa, tinamay, sinaktan, dinuraan, kinurunahan pa ng tinik, nilatigo na halos buong katawan talaga, hindi halos, buong katawan. Pinako, pinagbuhat ng mabigat na krus, na napakabigat ng krus na yun, mga minamahal. Pinagbuhat nila ang mahal na Panginoon. Mas matindi pa sa sinapit ng tupa o karnero na kakatayin, tama na lang pinapatay. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, pinahirapan pa talaga. Pero hindi pala yun baliwala. Hindi pala baliwala dahil sa kanyang mga latay, nagsigaling ang ating mga karamdaman. Oo, napakabait ng mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung bawat sugat na yon sa kanyang katawan, bunga ng pagtubos ng ating mga kasalanan. Amen po ba? Amen po ba? Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Sabi ng verse 5, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Hindi po lang yung basta sugat lang, kundi dahil sa kasalanan mo, dahil sa kasalanan ko, dahil sa kasalanan natin, nasugatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Kaya kailangan pala daanan niya po yun. Amen po ba? Kaya parang, kung iisipin mo, the Messiah will suffer this kind of suffering. He will be chastised. He will be striped. Grabing karamdaman, He will nailed in the cross. Messiah, tagapagligtas, kailangan magdaan ng ganitong hirap, parang imposible. Mamamatay ang tagapagligtas, magpaagas ng dugo para sa ating kasalanan.
Parang ang hirap isipin. Pero totoo, yung sinabi ng propeta Isaiah, tinupad ng ating mahal na Panginoon sa bagong tipan upang tayong lahat ay maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas na palakpak po para sa ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Kapag ako po'y nagbubulay-bulay, mga minamahal, at talagang ako'y nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Bakit? Napakapalad natin, napakaraming mga ngaral, marami ding hindi tunay na mga ngaral ng Diyos. Amen po ba? Sa ibaing dagat, dito sa atin, maraming mga ngaral. Pero hindi mo makikita ang kapangyarihan. Hindi mo makikita mga minamahal na sila'y pinagpala ng mahal ng Panginoon. Hindi mo makikita na nagpapatotoo sila na buhay ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Bukod tangi ang Jesus Miracle Crusade International Ministry na punong-puno tayo ng himala. Punong-puno tayo ng mga pagpapasalamat. Puno tayo ng himala, mga minamahal. Dahil ang Diyos nating pinaglilingkuran ay makapangyarihang Diyos. O palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Amen! Ibig sabihin, binigyan tayo ng totoong pastor ng Diyos. Totoong mangangaral na galing sa puso ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. No, kahit saan mo makita ang kapatiran, kita mo minamahal, may sinisiran po sila, ating kapatid may sinisiran, naalangan po sila dahil ang daming bersikulo. Kaya nga dapat tayo mag-aral din po tayo ng Biblia. Amen po ba? Amen po ba? Everybody say praise the Lord. Ibig sabihin mga minamahal, meron ka rin sasabihin na galing sa Biblia. Pero mga minamahal, yung kanilang sinisiran na tahimik. Bakit? Narinig nila yung napakaraming himala na ginawa ng ating mahal na Panginoon sa banal na gawain na ito. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Di po ba? Logic lang. Kung walang buhay na nagbago, paano mo sasabihin na nandiyan ang kapangyarihan ng Diyos? Tama po, di ba? Kung walang karamdaman na gumaling na without any medical aid, walang himala, paano mo sabihin nandiyan ang kapangyarihan ng Diyos? Tama po. Kung walang katugunan sa panalangin, no answers to prayers, paano mo sabihin nandiyan ang kapangyarihan ng Diyos? Walang pag-iingat. Amen? Tama lang na binabanggit natin yung kapangyarihan, pero wala tayong nakikita. Dito mga minamahal, kahit interviewin mo pa yung nagpatotoo dyan, malalaman mo na walang gawa-gawa, kundi gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon na mga himala. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. At lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. So ibig sabihin, nandyan ang kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Baka amen po ba tayo, mga minamahal? Kaya, mapalad po tayo dahil sa ating panahon ngayon, ito pang isang bagay na open yung isip natin, mga minamahal, na yung sinasabi ni Prophet Isaiah na imposibleng mangyari, nangyari. At lalong magalak tayo dahil yung propesya na yon nangyari hanggang sa ating panahon ngayon. Nangyayari, mga minamahal, ang sinabi ng banal na kasulatan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ingatan mo yung itinuro ng ating mahal na pastor. Amen. Amen po ba? Ingatan natin, magtapat tayo sa Diyos, magtapat tayo. Sundin natin yung mga tinuro ng ating mahal na pastor. Bakit mga minamahal, galing siya sa Diyos? Dito natin nakita ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, kapag tayo magpatuloy sa turo na galing sa Diyos, patuloy tayong sasamahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. So, ang sacrifice, pag-aalay na ginawa ng mahal na Panginoon, minamahal, is a perfect sacrifice. Sakdal. Enough. Kompleto. Walang labis, walang kulang. Sapat upang tayo maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Kung tayo po'y nakalalakad sa katwiran ng Diyos, dahil ang pinaglilingkuran nating Diyos ay buhay. Amen po ba? Kung tayo'y nakakalakad minamahal sa kabanalan, sa katwiran, hindi sa ganang atin, kundi dahil sa
pagliligtas ng ating mahal na Panginoon. Dahil sa Kanyang Banal na Espiritu, hindi pa tayo iniwang nag-iisa ng mahal na Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Ibinigay niya sa atin, inahintulutan niya ng Kanyang Espiritu. Ang Kanyang Banal na Espiritu ay manahan sa atin. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal. Hebrews chapter 10, verse 10 to 12. Mga minamahal, kindly, from the book of Hebrews chapter 10, verse 10 to 12. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 10, sa talatay 10 hanggang 12. Sa 10, sa katotohanan iyon tayo pinaging banal sa pamamagitan ng paghahandog ng katawan ni Kristo na minsang magpakailanman. Sa 11, at katotohanan ang bawat saserdote na araw-araw ay nangangasiwa ng patayo at naghahandog na madalas na gayon ding mga hain na hindi makaalis kailanman ng mga kasalanan. Ngunit siya, nang makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan, magpakailanman ay umupo sa kanan ng Diyos. Palapakan po natin ang salita ating mahal na Panginoon. The Lord bless His word. Everybody say, praise the Lord. Sabi po rito mga minamahal sa verse 11, and every priest, sa verse 11 po tayo sa Tagalog, at katotohanan ang bawat saserdote, mga pari, na araw-araw ay nangasiwa ng patayo at naghahandog ng madalas na gayon ding mga hain, na hindi makaalis kailan pa man ng mga kasalanan. Yung mga pari, minamahal, ginagawa po nila ito araw-araw kasi although yung paghahain ng mga tao is yearly, siyempre sa dami ng mga naghahain, almost every day ginagawa po ito. Yung panalangin para sa bayan ng Israel. So araw-araw. Pero ang nakakalungkot, mga minamahal, hindi talaga nakakaalis ng kasalanan. Amen po ba? Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Pero ang mahal na Panginoon, sa verse 12, ngunit siya nang makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan. Isang beses lang naghandog ang mahal na Panginoon sa kanyang sarili. Ngunit siya na makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan, magpakailanman ay umupo sa kanan ng Diyos. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Redemption, salvation was completed. Amen. Amen. Kinumpleto ng mahal na Panginoon. Kaya nga sabi niya, di ba, nakapako siya sa krus, sabi niya, it is finished. Humana. Tapos na. Kumpleto na. Kaya mga minamahal nung siya'y bilang tao namatay, 3 araw, nabuhay, ang sabi ng Biblia, umakyat siya sa langit at umupo sa trono ng Diyos. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi nila, umupo sa kanang trono ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin daw, may kanan, may kaliwa. Ilan na yung trono nun? Kung may trono, may pang kanan, mayroon pang kaliwa. Ilan na? 3 na. Amen. Pero wala kang mabasa sa Biblia na mayroong kaliwang trono. Kanan lang palagi. Ibig sabihin ng kanan, minamahal, kapangyarihan. Authority. Everybody say, praise the Lord. At ang trono sa langit, hindi 3, hindi 2, isa lang. At ang nakaupo dyan ay hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal, malakas sa palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Isang beses na lang. Amen po ba? Amen po ba? Hindi na yung, kahit kayo po, tuwing tayo dadalo, di po ba? Hindi na tayo magdala ng, imagine kung magdadala ka pa ng tupa, bawat isa sa atin. Magdadala ng karnero, kada matag-usan nato dire na, unsa na ni, mura na ni kuan dire. Mura na livestock na ni dire. Baka. Amen? Hindi na tayo magdala. Biro mo yun. Tapos, anytime, pwede kang mag-pray. Anytime, pwede kang tumawag sa mahal na Panginoon. Anytime, 24/7, makikinig sa iyo ang ating mahal na Panginoon. Mga prayers mo, makakarating sa trono ng Diyos. O palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pagpunta natin dito, ang ating dala, ang ating sarili. Amen. Ating mga puso. Everybody say, praise the Lord. Ang ating buhay, ang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po ang ating dala-dala. Kaya sabi ng Biblia, it must be holy. Kailangan maging banal,
matuwid. Kaya nga po minamahal, kapag dumarating tayo dito, pagdating natin, hindi po makipagkwentuhan agad. Pagdating mo dito, itaas mo ang iyong kamay. Kung maaari, lumuhod ka, humingi ka ng tawad sa ating mahal na Panginoon upang ang iyong pag-aalay ay maging banal at katanggap-tanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng magsabi ng praise the Lord. Ating pong last verse, Hebrews chapter 10, verse 16 to 17, mga minamahal. Hebreano Gs, 16 hanggang 17. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 10, talatay 16 hanggang 17. Sa 16, ito ang tipang gagawin ko sa kanila. Patapos sa mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. 17, at ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga kasamahan ay hindi ko na alalahanin pa. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Malakas na palakpak po para sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ito po yung pangako ng Diyos. Tipan. Pakikipagtipan niya sa atin. Ito ang tipang gagawin ko sa kanila pagkatapos ng mga araw na yon. Sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso. Amen. Amen. Pag isulat sa papel, maaaring masira, maaaring makalimutan. Pero pag isulat sa puso mo ang kautusan ng mahal na Panginoon, hindi mo pwedeng kalimutan, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal po, susunod ka sa kalooban ng Diyos. Yun po yung covenant. Yung pong pakikipagtipan ng mahal na Panginoon sa atin. Amen. Amen. Maalala ko po yung isang kaibigan ko minamahal, naglagay ng tato sa balat niya. Nandun yung pangalan ng kanyang minamahal. Ibig sabihin, talagang mahirap alisin. Dahil nasa balat, nakatato yung pangalan ng kanyang mahal. Amen. Pero pwede pa yung matanggal, di po ba? Yung tato, pwedeng matanggal. Everybody say, praise the Lord. Pero ang mahal na Panginoon, iba. Sa puso mo talaga isusulat ng ating mahal na Panginoon ang kanyang mga salita. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. Doble, sa puso at saka sa isip. Isusulat ng mahal na Panginoon ang kanyang kautusan. Verse 17, kindly po. At ang kanilang mga kasalanan, ito po po yung napakaganda. At ang kanilang mga kasalanan at ang kanilang mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, dedicated life for the Lord. Kaya yung banal na Espiritu napakahalaga. Tayo po'y tinuruan magpuri, manalangin. Sabi ng mahal pastor, kahit sa bahay, sa mahal evangelista, beloved parents of the Lord, kahit sa bahay manalangin po tayo. Kahit sa bahay magpuri tayo. Dahil kahit nasa bahay ka, pwede mong madama ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon para palagi kang pinapatnubayan ng Diyos. Lalong-lalo na pag nandito ka sa gawain ng mahal na Panginoon. Huwag kang papayag na uuwi ka na bakante ang iyong puso. Kailangan uuwi ka, minamahal, punong-puno ka ng pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Punong-puno ka ng presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Uuwi ka na may kagalakan. Uuwi ka na baon-baon ang kapayapaan na nanggagaling sa mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Sa mga sandaling ito, ating pong awitan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y umawit sa Kanya, mga minamahal. Tayo po'y magpasalamat. Tayo po'y magbigay luwalhati, mga minamahal. Hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Na yung pag-aalay na yan na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, ay naging totoo sa ating mga buhay, mga minamahal. Hindi natin kaya ang ganitong pamumuhay kung wala ang mahal na Panginoon. Hindi natin kayang umibig ng ganitong pag-ibig sa Diyos kung wala sa atin ang banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Kaya dapat tayong magpasalamat, mga minamahal. Dapat tayong magalak, mga minamahal ko. Maging sa mga krusada, mga minamahal, makikita natin, saksi tayo na kumikilos ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang itinuro ng ating mga magulang sa Diyos, mga minamahal, ay tunay na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ang pag-aalay na ginawa ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ay sapat upang tayong lahat ay magmana ng buhay na walang hanggan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ating pong awitan ng ating dakilang Diyos. Amin naman.